ang tingin ko sa buhay ay simple lang na mag-aaral, magtatrabaho at mamamatay. Hindi ko tinitignan yung buhay as big win. Ayan. So ako si John David P. Binarao, 28 years old yan. And so ang profession ko sa ngayon is teacher sa Jesus Lord and Savior Christian Colleges Foundation Incorporated. Yan, single. Yan. So yung first sa belief, siguro yung belief na masishare ko is yung religion or the groups na in terms of religion na kasama ko is yung belief in one God. So naniniwala kami sa Holy Trinity. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And also, we believe sa salvation through Jesus Christ. So naniniwala kami na yung kamatayan, yung buhay at resurrection ng ating Panginoon, yun yung makakapagligtas sa buhay natin. No? Hindi yung good works, but dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Yun. And culture, dahil sa culture naman, as part ng born again Christian. So yung culture na siguro ma-share ko is the church worship. So we gather every Sunday para mag-give praise, give back kay Lord tuwing Sunday. So yun. Yung religious belief sa influence daily life. So, for me siguro, yung religion, nakatulong siya sa buhay ko sa pang-araw-araw. Una yung sa prayer. Yan. So, dahil natuto ako mag-pray because sa groups or sa religion na meron ako. So, natutulungan ako din no, na mag-reflect at mag-connect kay Lord. And also, yan, nahanap ko din yung purpose and hope. Kasi, share ko lang. Nung bata ko, parang wala akong confident. Parang, hindi ko din alam kung saan kung ano yung gagawin ko sa buhay. Hindi ko alam yung direction ko. Pero, yan, nung nakilala ko si Lord, nagkaroon ako ng purpose. Yan. Alam ko na yung mga bagay na gagawin ko. And ganun din, na nagkaroon din ako ng hope, ng pag-asa dahil sa kanya na meron pa lang magandang plano at magandang gagawin si Lord sa buhay ko. Ayun. Ayan, so una na-shape ako ng religion, yan, yung faith ko. Una yung identity ko kung sino. Yan, nakilala ko kung sino ba talaga kay Lord. Kasi di ba, nung mga bata tayo, nagbibigay ng identity sa atin yung mga classmate natin, mga kaibigan natin. Uy, makulit yan, maharot yan, wala. Or yung mga kaibigan natin, walang papatunguhan yan. Pero because of the religion, naturuan ako na kung sino ba talaga ako kay Lord, na may magagawa ko, may kaya kong gawin yan. So, ganun din, naramdaman ko din yung belongingness, na may kasama pala, na meron palang tutulong sa akin. Sa akin, hindi. Kasi yung mga group na yun, yan na, di ba pag sabi natin religion group of people, hindi naman siya mismo the faith, pero yung group na yun na nasamahan ko is nakakatulong sa akin para mapaunlad yung personal ko, yung spiritual ko, at yung kabuuan kung sino. So, para sa akin, importante sila kasi kasama sila sa journey ko. At alam ko na yung mga tao din na nakakasama ko ngayon ay nilaan ni Lord na makasama ko para makatulong ko sa purpose na binigay sa akin ni Lord. At makatulong din na mahanap ko din yung identity ko kung sino ako kay Lord. So, yun. Hindi ko kaya mabuhay na wala yung religion. And also, hindi ko din makaya mabuhay na wala yung faith. Yan, kasi kasama ko siya sa buhay. Ayan. Sa personal stories ko, natulungan ako ng religion in terms sa born again Christian is una nga natulungan ako nun to find my purpose sa buhay. Yan. Kasi dati ang tingin ko sa buhay ay simple lang na mag-aaral, magtatrabaho at mamamatay. Ganyan. So wala akong malaking pangarap
Wala akong, di ko tinitingnan yung buhay as big picture. Pero simula nun, natuto ko na meron pala akong magagawang kakaiba sa buhay ko. Na hindi lang pala na mag-aral, magtrabaho, pero may something pa na may something ka pang gagawin sa buhay mo, may purpose ka. 'Di ba sabi nga, yun, dahil sa religion, nahanap ko yung purpose ko sa buhay ko. Ano ba yung dapat kong gawin? 'Di ba sabi nga na sa buhay natin, hindi naman yung kamatayan yung biggest trahedya na pwedeng mangyari sa atin. Pero yung pinaka-trahedya na pwedeng mangyari sa atin is hindi natin mahanap yung purpose natin. Kung bakit, yung dahilan kung bakit ba tayo nandito. So, because of that, yan, natulungan ako ng mga support groups namin, yung mga kasama ko sa religion, na hanapin yung purpose na meron ako, na dapat gawin ko. Ayun. Major decision. Ayun. So, sa religion ko, natulungan ako na, lakaran yung major decision na ginawa ko sa buhay. For example nun is yung pagkuha ko ng course. So, yung Edo kasi hindi ko siya first choice na kunin. Yan, parang accountancy yung gusto yung kunin. Pero, na-realize ko na yung pag sa Edo, pwede ko siya magamit as a way para ma-inspire ko din yung mga kabataan na nakaranas din ng nadanas ko dati na para bang yung buhay wala lang, parang yung buhay walang kwenta. So, pwede ko pala siya magamit para ma-inspire din yung ibang mga kabataan, yung mga students na hawakan ko na yung buhay ay biyaya siya ni Lord at may purpose tayong gagawin na nilaan para sa atin ng Panginoon. So, yun. Sa family ko siguro, sa family ko natulungan siya in terms sa, parang encouragement. Kasi may mga times talaga na down yung family or nagkakagulo ang pamilya. For example, may mga misunderstanding. Pero dahil sa religion, sa faith, nabubuklod kami, naiisip namin na somehow may mali sa amin, correct, nagkakaroon ng reflection at nagkakaroon ng kapatawaran kung may pagkakamali man na nagawa yung family. Or kaya naman, for example, sa mga finances. May akulangan sa finances. So, kahit na parang imposible na matugunan yung finances na yun dahil sa panalangin at pananampalataya sa Panginoon, natutugunan yung mga pangangailangan. So, ganun nakatulong sa amin yung faith and religion na meron ka. So, mostly ang current kong ginagawa doon sa religion or sa faith, siyempre, pa rin, yung pag-share ng salita ng ating Panginoon. Kasi, mas nakikita ko yun na mas nakikita ko na above all things na pwede kong ibigay sa tao, pera, yaman. Pwede kong i-share sa tao, pinakahigit lahat doon is mabahagi yung salita ng ating Panginoon sa iba. Lalo sa mga kabataan yun, diba? Alam natin yung sitwasyon ng kabataan natin yun. So, gusto ko na maibahagi sa kanila yun. Kasi, personally ko naramdaman yung naidulot sa akin nung nalaman ko na meron palang Diyos yan, meron palang Jesus na namatay sa akin, binigay yung buhay niya at niligtas ako sa kasalanan. So, ayun yung gusto kong ayun yung ginagawa ko ngayon, binabahagi ko yung salita ng ating